Isa po sa most debated eschatology topic. Tama ba ako? Eschatology topic or sa end times topic, yung kung matatayo ba ang third temple o hindi. Actually, may nakausap ako, talagang sinasabi ko lang, may third temple pa. Or wala. Di ba tinatanong ko lang hindi pa tapos yung sentence ko. Wala kaagad no? Talagang di naniniwala, no? At itong mga taong ito, ang paniwala nila, hindi raw po magra-rapture at paganda raw po ng paganda at pabongga ng pabongga ang buhay sa mundo. Well, may sasabihin ako sa kanila, taliwas po yan. Dati ko po silang kasama doon sa institutional church na kasama ko. Isa po sila sa mga iniimbitahan doon para mag-preach. Then, talaga palang ganun yung kanilang paniwala, na-confirm ko dahil nung una, ipinararating lang sa akin na ganun ang paniniwala nila. Until na-confirm ko, siyempre iba pag nakausap mo, di ba? So talagang wala raw rapture, parang hindi sila nagpo-focus sa end times. Actually, grace preachers daw po sila, sabi nila. So, whatever. I believe pag grace preacher ka, papangaral mo ang rapture kasi mangyayari yan. This will come and sa ayaw at sa gusto mo, bakit nga ba ayaw mo in the first place? Di ba? Siguro dahil marami silang ari-arian, sabi ng isang pastor na kausap ko naman, siguro dahil mayaman sila sa mundong ito, well, may 3 siyang kotse. So, siguro, ayaw niya mag-rapture. Ayaw niyang iwanan. Hindi siya makadetach dito sa material things na meron sila dito. Anyway, hindi naman po yan ang topic natin. Ang third temple po ba matatayo? Yes. Of course. Nandito pa po ba tayo sa pagtayo nito? Wala na po tayo. Sapagkat hindi po yan maitatayo without the approval of this person, the Antichrist. So paglabas ng Antikristo, doon pa lang po maa-aprobahan yan dahil siya mismo mag-a-approve. Kailangan daw ba maitayo ito doon sa exact location, doon sa may Dome of the Rock? Not necessarily. Kahit saan po sa Israel pwede yang itayo. Ang pinag-uusapan dito, maitatayo siya. Not necessarily dun sa Dome of the Rock o dun sa ibang mga places sa Jerusalem. Kung ano man yung mga specific. Kasi kahit saan doon pwedeng itayo yan. Ang usapan dito yung third temple mismo at mariresume nila yung offering. Sapagkat lalabas yung katotohanan na yung Antichrist talagang papanik doon bago magsimula yung another 3.5 years, yung Great Tribulation. Kasi yun ang pinaka-signal niya Kapag umakyat na siya roon at pinatigil niya yung mga offering. Isipin niyo to. Paano niya ipapatigil ang mga offering kung walang third temple? May third temple pong talaga. Maitatayo yan. In a matter of, masasyak kayo. In a matter of 2 months, pwedeng itayo yan. Less than 2 months kapanganong ilan dahil sa mga makabagong high-tech na gamit natin ngayon. I forgot the American pastor who preached that. Pero in less than 2 months, may tatayo yan. Hindi yung mga nangangaral na wala raw third temple, paganda ng paganda. You must be kidding me. Hindi yata gano'n nakikita ko. Talagang kung alam mo ang end times, alam mo ang eschatology, alam mo Jesus is coming soon. Approaching na po siya. Nandyan na po siya. Hinihintay na po talaga niya yan na po talaga yung kanyang pagbabalik dito. Babalik po siya. Jesus will come back. Sinong nagsasabing hindi siya babalik? Of course, babalik po ang Panginoon natin. Di ba? Ang mga nagsasabi lang yung mga unbelievers. Pagtatawanan talaga tayo, kabi-kabila. Sasabihin, nabubuwang na tayo, nababaliw, namumurip na tayo. Iiyak nyo lang sila. Mga 5'10", sinasabihin talaga, mga 5'10", mga 5Gs, mga siraulo, nangangaral ng ganyan. Well, unbeliever nga po sila. Pag patay ang spirit, patay talaga ang spirit. Kailangan makwiken ng Holy Spirit yan. At pag nakwiken, magre-respond yan. Kasi pag wala yung Holy Spirit na mag-aano diyan, hindi magre-respond. Patay ang tao Patay spiritually, pinanganak na patay. Kaya yung mga taong pinipilit na abutin ng Diyos sa pamamagitan ng religion, nakakatawa dahil hindi nila kayang abutin yan. Kaya nga ang Panginoong Hesukristo, kahit siya ay Diyos, no? Nakalagay doon, in the beginning was the Word was God, and the Word was God. Nagkatawang tao siya. Basahin niyo yung verse 14 ng John chapter 1. Verses 1, basahin niyo hanggang 3, tapos talong ka sa verse 14. Nagkatawang tao siya. Why? Dahil kailangan niyang mamatay sa krus. At pag hindi siya namatay sa krus, walang kaligtasan. Dahil without the shedding of the blood, there will be no remission of sins. Kaya kailangan niya maging tao. Naging tao. Amen?
naging tao po siya para diyan sa special purpose na yan. So, mangyayari po yan. May third temple, may third temple, may third temple po. At anytime now, ano ang inihintay natin? Rapture. Kaya pag itatay na yung third temple, wala na po tayo din eh. Nasa Panginoong Heso Kristo na po tayo. Nag-i-enjoy tayo ng rewards natin na kanyang ibinigay sa langit. Bye-bye.